Kailangan mo ng absence kasi pag ikaw yung lagi nandyan, nangungulit ka. Kaya nga kung meron ka ngayong much better na talagang tignan mo how she behaves. Kailangan mo talaga magkaroon ng mga 10 jowa or more than that, much better. It takes time to be attractive as a man. Pwedeng iwanan ka or pwedeng palitan ka. We want to feel accepted. Kahit na anumang kasalanang nagawa mo, kahit na anumang kalokohang nagawa mo. Hey, what's up guys? It's your boy, Suplado Boto. Okay, for today's vlog, let's talk about ang nag-comment sa ating comment section. So, doon na daw siya nag-comment kaysa mag-message siya or mag-DM para daw makita natin. So, ang kanyang concern is, of course, girlfriend. What? It's never ending, baby. Brad, sa mga nakikinig sa akin, yung iba, nandyan na yung sagot nyo eh. Nasa video ko na, naka-upload na. Especially yung single mom. Pero kung wala pa sa YouTube, sorry. Pero nasa TikTok natin. Naka-upload po sa TikTok natin. Kasi may mga taong nagme-message sa atin, nagko-comment na next content naman daw is about having a relationship with a single mom. Kung di ka follower sa ano ko, sa TikTok ko, andun yan. So yun nga, ang concern ni sir is yung girlfriend niya ay nanlalamig na. Oh my God! Nanlalamig na si girl. So ano ibig sabihin nun? You need to brace yourself. What? Get ready, bro. Eto na yung tinatawag nating pa-descend. Palubog na, Brad. So ang kwento niya is yung girlfriend niya parang nagbago na. So it's been a year since naging sila, pero napapansin niya na unti-unti nang nagiging cold si girl. Though alam niya naman daw na busy si girl kasi nag-aalaga nga ng pamangkin. However, hindi enough yun to make a reason or to make an excuse na hindi siya makapag-message sa'yo kasi busy siya. Women are always using their phone compared to men. Dalawa lang yan. Hindi mo na na-stimulate yung emotions niya or meron na siyang ka-message na iba. How dare you? You need to provide something. We as a men, enable for us to attract women, we need to provide something. Mentally, emotionally. It all starts there, di ba? Yes, pwedeng yung pera mo maka-attract. However, it's not always about the money. May mga babae nakikipag-iwalay sa mapiperang lalaki. Alam mo yan. You can stimulate women's emotion through gifts because of your money. However, kung hindi mo pa rin na-stimulate yung emotions niya by the way how you lead her, how you guide her, how you tell her what to do, how you tell her how to act, how you tell her to ganito yung gagawin natin sa relationship natin. So by after 5 years, hopefully we can get this one, something like that. So that's one of the best way how to stimulate women's emotion. It's not always about what do you need. So Brad, pag ang babae nag-start na maging malamig sa'yo, ayan, dito na nagtatalo ang kanyang isip at pagiging practical. Do I need to stay this guy or do I still continue having a relationship with him hanggang sa magsawa siya? How dare Maybe you're you? so nice, that's why hindi ka niya mapakawalan. Kaya nga, lagi ko sinasabi, ang merong kakayahan maggumawa ng monkey branching is women. Because women treat relationship like finding a job. Ano ibig sabihin nun? Ang babae, kaya ako sinasabi na meron silang capable to do the monkey branching is because women always approached by men. Gets mo? Kaya nga ang hirap paniwalaan ang babae walang options. Of course they have. Alam na nila kung sino yung next. What? 'Di ba? Pag ikaw hindi mo ginawang pinagyaman ng sarili mo when it comes to being the best guy, then alam mo na, bilang na ang mga araw mo. Well, don't get me wrong, may mga babae pa rin syempre na maybe they have the different understanding when it comes to relationship. Malaking factor yung social media when it comes to choosing a partner kasi namomotivate tayo, di ba? Kung ano man yung sinasabi ng social media, napaka-powerful niyan. Kaya nga yung mga bagay na hindi mo binibili mo na ngayon, di ba? Kasi we want to feel accepted. Ganun tayo bilang as a human being. Yun nga, Brad, women will not jump into another relationship kung alam niya na ikaw pa rin yung the best.
kahit na anumang kasalanang nagawa mo, kahit na anumang kalokohang nagawa mo, she will still accept you. Kasi nga, wala kang katulad. If wala kang katulad. Pero kung let's say for example, loloko-loko ka at alam niya na mas maraming the best sa'yo at maraming na gano'n, nagsusubok na kuhanin ang kanyang atensyon at alam niya na the best yung mga lalaki na yun, then most probably, pwedeng iwanan ka or pwedeng palitan ka. Ang How babae, dare madali you? magpalit yan. Kasi sila yung na-approach eh. Hindi naman kagaya natin na it takes time to be attractive as a man. Why? Kasi hindi ka naman basta-basta magiging attractive kung wala kang gagawin sa buhay mo. 'Di ba? Kailangan mo maraming rejection, kailangan magbasa ng mga libro, kailangan mo talaga magkaroon ng mga 10 jowa or more than that, much better, in order for you to feel more attractive. Kasi yun yung mga bagay na kahit hindi mo na sabihin, kung ilan ng jowa mo, makikita nila yun, the way how you talk, the way how you move, at mararamdaman nila yun. You cannot fake that, bro. Hindi mo pwedeng sabihin na dalawa lang yung jowa mo, magaling ka na sa chicks, or dalawa yung naging jowa mo, magaling ka na sa women nature. It really takes time. Ano yan, it's a long process. Kaya nga kung meron ka ngayong much better na talagang tignan mo how she behaves. Kasi yun ang maglilid sa'yo kung ito ba yung babae na talagang karapat-dapat na bigyan ng relasyon. Gets? So Brad, kung nagiging cold na siya, the only way or the only time na eto kasi, may nag-message sa atin regarding sa how to win your ex back. So yun, wala na, break na sila. Eto naman, nagiging cold lang yung girlfriend niya. So Brad, kung ako sa'yo, unahan mo na. Eto mga suplados, kung tingin nyo yung babae hindi didiskartehan nyo, hindi naman talaga ganun ka-attracted sa inyo, unahan nyo na. You will gain respect. I mean, unahan is, let's say for example, kasi may mga babae tatawagin kang bro eh, pag makulit ka masyado. Hindi ka man nila ma-reject right away, diba? Or may shit test silang tinatawag, they can call you bro. Bro, ano sinasabi mo? Yari na yun pag sinabi kang bro, diba? Kumbaga, shit man, bro tawag sa akin, patay. So, ikaw ang unang tumawag sa kanya nun. Bro, come on, man. Come on, bro. Yung mga simpleng ganun, yung mga simpleng. Kumbaga, hindi mo sasabihin laging, bro. Kumbaga, expression. Ikaw unang magsabi ng, come on, bro. Di ganun, bro. So, siya magugulat siya, ha? Ano yung, akala ko gusto ko nito. Tapos tatawagin akong bro. How Diba? dare you? So, you will gain respect doing that. Kasi, ibig sabihin, hindi ka ganun ka sa kanya. Yung actions mo is parang gustong-gusto mo siya, pero nagulat siya nung tinawag mo siyang bro. Is parang, dun niya na-confirm, okay. So, hindi pala to ganun ka-attractive sa akin. So, is it counterintuitive? Yes, of course. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, guys, i-disqualify niyo yung sarili niyo when it comes to women. Okay? Hindi mo pwedeng gawing ikaw yung first options na ikaw magsasabi na ako yung magiging first options mo. Hindi ganun. Unless talagang hook na siya sa'yo. Pero kung let's say dumidiskarte ka pala, nag-i-start ka pa lang, hindi mo pwedeng sabihin ikaw ang magiging first options niya. Gets? So Brad, balik tayo. If you want to still, or kung gusto mo magkaroon pa ng konting pag-asa na hindi siya maging cold, unahan mo na since nakikita ko, sabi mo sa kanya, since nakikita ko na unti-unti ka nagbabago, and every time I ask you, parang I think hindi mo masabi sa akin yung totoo. Siguro, sige, bigyan natin yung sarili natin ng space to think about it kung dapat pa natin ito doon para makapag-isip. Ayoko naman na baka mamaya hindi ka na rin pala okay dito sa relasyon natin. Kumbaga, ikaw na yung pumutol, Brad. Ganun lang kasimple lang. Or, kung gusto mo na mas may questionable sa isip niya, bigla kang mag-reply, bigla ka nang mag-message para at least ma-realize niya. Ito yung lagi ko sinasabi sa inyo eh. Ano sinasabi ko? Absence, love, grow fonder. Diba ano yan eh? It's a saying, or it's a phrase, or it's a quote na lagi mo tatandaan. Kailangan mo ng absence kasi pag ikaw yung lagi nandyan, nangungulit ka, walang mangyayari. Ayaw nila no, naiirita sila. Mas gusto nga nila yung hindi ka ganong nakikita. Kaya nga much better na talagang hindi mo laging kina-qualify yung sarili mo sa babae. Let them qualify themselves. Wala kang dapat patunayan. Unang-una, pag pinili ka na ng babae, ibig sabihin nakitaan ka na niya ng potensyal. Ngayon, kung meron ka mang dapat patunayan, yun yung sa sarili mo, na kailangan mo maging the best guy. At yun ang makikita niya sa'yo, na you're trying to pursue your dream, you're trying to do something better for yourself. Mas gusto ng babae yun kaysa yung gagawin mo yun because of them. Kaya ngayon, simulan mo, pag-isipan mo yung sinabi ko, either wag mo siyang bigla i-message, or bigyan mo siya ng space. Tell her na I will give you some space para makapag-isip. We'll see from there.
Ganun, kumbaga, laging iwanan mo ng question mark sa isip niya na siya mismo magdesisyon. Kailangan niya makapag-desisyon sa sarili niya. Hindi ka magdedesisyon ngayon. Sa mga bagay na gusto niyang makuha, pwede mo siyang tulungan magdesisyon. Pero when it comes to choosing you, kailangan siya magdesisyon para sa sarili niya. Hindi mo siya dapat tulungan doon. Okay? Doon mo makikita yung genuine desire and attraction talaga. Guys mo? So yun lang guys, thank you so much. Sana minatutunan ka. And I'll see you guys next time. And bye-bye.